Ito na mga guys ang bahay na ginagawa natin ano. Hindi pala ako gumawa dito. So nag-electrical lang ako dito. So ito almost patapos na ito. Pero medyo kalahati pa lang yung third floor hindi pa naumpisahan pero tupalo na yun. So inuna lang muna itong pinturahan at nakita na nga natin na medyo maayos na. So, patapos na ito. Pero before that, umpisahan natin sa umpisa. Ito ang umpisa talaga nito, guys. Ayan. Nag-flooring kasi ang gumagawa nito na hindi alam ng may-ari na walang electrical. So, nasa second floor na sila, walang nakabaw na electrical. Kaya tinawagan tayo para mag-electrical. So, ang ginawa ko, nag-attach ako ng nagsukat ako para sa kabitan ng ating mga panel box. So, naghahabol ako dyan, guys. Dahil nga walang electrical na nakabaon doon sa first floor. So ito na, ginuguhitan ko na at katuwang ko yung aking anak dito para siya magsilsil. So ito ginagrinder ko na para mas madali. At ayan na nga, sinukat ko na kung saan dapat magbutas. So marami-rami ang silsilin dito sa electrical. So komplikado ang electrical dito kasi umuwi pa ako ng Davao nito at pinabayaan ko pa yung anak ko dito para maglinya ng mga tubo. At sa awa ng Diyos, successful naman. So ito na nga, nakabaon na yung mga tubo. At nakabaon na rin ang ating panel box. So 8 branches pala ang panel box na ginagawa natin. So may mga komplikado pa dito guys, kasi ang hirap sulutan ng iba ng wire. Dahil sa ang ginagamit dito ng anak ko is yung elbow na ordinary lang. So kung may problema kayo pagdating dyan, panoorin nyo ang video ito kung paano magsulot ng mga wire doon sa mga tubo na parang ang hirap, hindi na makalusot yung alambre. So by the way, ang ginagamit pala natin doon ginagamitan natin siya ng sinulid. Tapos tinalian natin ng konting karton sa baba. And then pinasok natin sa tubo. Binugahan natin ngayon ng para blower, makalusot siya doon sa kabilang side, opposite side. So ito na, naikabit na natin lahat no ng wiring maliban dito sa isa. Nailusot na natin yung sinulid na malaki at hinahatak na natin yung alambre para maisulot na yung wire. Ito na, nakalusot na yung alambre niya. And then yung anak ko na ay naghanda na rin ng wire sa likod para ipasok na. Actually pinutol na niya pala. Nakalusot na. So ganun lang kadali katuwang ko nga dito ang aking anak panganay para siya ang magsulot. At ganito lang ang paraan namin paano maisulot. Kasi may mga komplikado talagang butas, lalo kung maraming elbow ang gagamitin natin. So maraming liko-liko at hirap sulutan ng alambre o tie wire. So napapansin namin na parang ang isang karton naming wire ay paubos na. So nag-order ulit tayo ng isang karton pa. So ang ginagamit nating mga wiring dito is number 12. Dahil para sana sa mga saksakan lang. Ang problema number 12 din yung sinunod namin binabili, kaya pati sa mga lightning natin is number 12 din. Dapat sana doon is number 14 lang. So napalaki yung gastos natin dito. Pero mas maganda, mas malaki, mas matibay. So ito na. Naisulot na namin lahat. At kunting retouch na lang doon sa mayroong hindi pa nasulutan. At ito na, hinahata ko na. At sa awa ng Diyos, nakalusot na rin. So may mga komplikado talaga na ginagamitan natin ng blower. So ganyan lang pwedeng gawin natin. Lagyan natin ng konting karton sa dulo. And then palusutin natin sa bugahan ng blower. At lulusot yan sa kabilang side. So ayan, nalusulutan na natin lahat. Yung supply galing sa panel box. So ito para sa ilaw na naman ito. And then naglalagay tayo ng mga tagging dito dahil parehong white ang kulay ng natin wire. So kailangan maglagay tayo ng line 1, line 2
at saka return, at saka light 1, light 2. Dahil ang ginagamit nating mga switch dito is 2 gang, may 3 gang. So sa pagkakataong ito ay hindi pa natin na isama dito ang ating mga cube light, kasi may mga cube light ito nung matapos na. So ito paano natin ipasulot guys, ano? Ayan, pinasok ang sinulid na may karton and din bugahan ng blower. So ganyan lang blower ang ginagamit natin guys. So yan, makakalusot na yan sa kabilang side kung talagang mahirap anuin. And then paglusot doon, saka natin talian. Ayan, kung makita natin, ayan na, lumusot na. So ito yun, yan, lumusot na yung sinulid. So tatalian natin siya dyan ng alambre, and then hatakin natin ulit. Pag nakalabas na ang alambre, saka na natin hahatakan ng wire. So ganun lang ang technique, lalo na sa mga baguhan pang electrician. So ganun lang ginagawa natin dyan. Pagkatapos nating sulutan ito guys, ihanda natin para may attach natin yung ating mga switches, ating mga convenience outlet. So sa ganito lang kaliit, gumastos ako dito ng 2 karton, no? So hindi pa na ubos talaga, talagang bumili pa tayo ng pangatlong karton. Pero sa pangatlong karton na binili natin is number 40 na, kasi masyadong mabigat pag puro number 12 ang gagamitin natin. Ayan, kunti na lang natitira sa atin. Ayan, tinatalian na ng anak ko ng alambre, yung pinapalusot natin na wire ay yung sinulid. So tinatalian na nga natin ng tie wire or alambre. And then pag nakalusot na yung alambre sa kabilang side, saka natin itatali yung wire doon sa alambre, and then pwersahan na yung hatak. Ayan, so pinapalabas na yung pinapasok na doon, and then hatakin ko dito sa kabilang side. Ayan, medyo masalimuot ang PVC nito kasi may mga elbow ito sa ilalim, kaya ganun talaga. So ganito lang ang gagawin niyo kapag nahirapan kayo. Pilitin talaga natin Ang ginagamit ko pala dito guys sa mga ganito is PVC. Hindi ako gumagamit ng mga flexible. Ayan na. So dumating na yung ating mga switches, mga outlets. At ipag-short natin ito or ating i-jumper. So kailangan nating i-jumper isa-isa ito. So pakatandaan ninyo na tignan ninyong maigi, no? Kasi marami rin ang nagkakamali dito. Sa switch kasi ay isa lang ang jumper, isang side lang. Pero sa convenience outlet is 2. So minsan ang convenience outlet na pagkamala nating switch, isa lang ang kinabit natin. So pag kinabit na natin lahat yon, magtataka tayo na bakit walang supply. Yung pala, isang jumper lang yung naikabit natin, dahil sa akala natin is siya, switch. So ito na, ikakabit ko na yung mga breakers natin guys. Sa breaker natin isang 100 ampere, isang 15 ampere, 2 20 amperes, and then 4 na 30 amperes. Dahil marami kasing mga paupahan ito, so need nating maglagay ng mga 30 amperes. So malay no, baka maglagay sila ng aircon. So isa-isa nating ikakabit. Pagkatandaan nating mabuti guys, lalo na sa mga may-ari ng bahay na nagkaroon ng troubleshoot or problema. Sa mga ganitong maramihang breakers, ang isa lang ang dapat nyong i-off kung sakali man nagkaroon ng problema or spark or
electrical problem sa bahay ninyo na kailangan yung i-shutdown lahat, pagkaharap nyo ang inyong panel box sa bandang left side at pinakataas, yan yung main breaker kahit saan. No? Kahit saan man, yan ang pinaka main breaker sa bandang left side sa pinakataas. Mayroong gumagamit ng iba dito sa pinakababa sa bandang left side pa rin, pero bibihira yun. So kadalasan yung 100 ampere ay nasa pinakataas kasi yun ang pinaka main. So yan lang ang shutdown nyo. Kung sakalang may problema, patay na lahat yun. Pero kung isa-isahin nyo yan, napakaraming kailangan yung i-off dyan. Yun lang, konting trivia. So ito pag i-screw na natin lahat ito para matapos na. So make sure lang guys, no, kung nalito kayo, lalo't electrical ang ginagawa ninyo, wala kayo ibang gagawin kundi magpahinga, isip, i-relax, dahil hindi ka pwedeng magkamali pagdating sa electrical. Isang pagkakamali mo dito, palpak lahat. Kaya dapat bawal magkamali. So ayun na naman, nangihingi na naman. Itong mahirap sa atin sige. Ayan balik tayo. Mag-relax, isip mabuti kung medyo nalilito. And then pag maganda na yung isip, tuloy. So hindi ka pwedeng magmamadali pag kuryente. Kasi yun nga ang sinasabi ko, zero tolerance ang kuryente. Bawal kang magkamali. So yan lang, hindi katulad ng mga karpintero, pagka medyo alanganin sa guhit, pwedeng baguhin. Dito kasi sa kuryente, pag nagkamali ka ng kabit, sabog yun. So yan lang. At ito pagkakabit na natin yung mga switches natin. Unahin natin itong convenience outlet natin, para kung hindi man ngayon, bukas susuplayan na natin ito. Susubukan natin kung gagana ba. At ayan na, naikabit na natin lahat. Kaya lang maraming retouch. 4 retouch na naman yan. Sa bagay, may mga pintor naman at dyan sila magaling sa mga ganyan. So okay na, sinubok natin yung barina, pero wala pang supply yun. Sinubukan lang natin kung masikip ba yung saksakan. So siguro sabi ng pintor, wag ko daw muna ikabit yung mga saksakan. Ang problema kasi maraming pure retouch, kaya kailangan nating i-attach yung mga saksakan na yan para alam nila kung saan sila mag-retouch. So takip na lang ang tatanggalin nila in case na nandyan na sila banda. At yun, ikabit na natin yung ilan dito. At almost patapos na tayo. At ito na nga, tiyarang, ayan. So naikabit na natin lahat yung switches. So yung anak natin is naglagay ng mga metal paring sa ating kisame. Mayroon dito yung pintor dito na nagmamasilya. At kasama na yung mga retouch. So ayan, yung breaker natin. So wala pang supply yan. So supplyan natin siguro mamaya. Ayaw ko munang lagyan ng supply kasi baka ma-ground sila dahil may mga sinusungkit-sungkit pa ng palita dyan, spatula. So ayan, lahat
almost done na. Pero kalahati pa lang yan guys, kasi mayroon pang taas yan, may third floor pa yan. So pagagapangin pa natin yung ating wiring paakyat. Pero may nakaabang naman yan doon, kaya hindi na ganong problema. So malaki ang ginagawa ko dyan, kasi itong bahay na ito, ginawa nila to, pinoploringan nila nang wala pang electrical. Kaya nahirapan ako ditong maghabol. Pero awa ng Diyos, na habol naman at eto na. Patapos na, may mga cube light pa yan, may mga pin light pa yan. Kung bibilangin lahat natin ng ilaw niyan guys, ay umabot yan ng 17 na pin light, 4 na chandelier. At ang bawat cube light na yan ay may nakapaikot na ilaw yan. Yung kisame na yan, yung siksik natin yung ilaw dyan, paikot. Na shadow lang ng ilaw ang makikita natin na nakaharap sa kisame. So mas maganda dyan kung kulay pink na ilaw, kulay blue, or kulay green, or warm white. So nasa ano na yan, nasa may-ari na kung anong gusto niya. Pag walang budget, pwede rin wala. At least mayroong nakaabang yan. So inaabangan natin yan, hindi lang nakikita. So once na mabilhan na nila ng ilaw, doon makikita ang tunay na ganda niyan. So patapos na yung ating sala guys, ano? Pero marami pang trabaho yan. So ito nga paggagawa ng bahay na to is may malaking problema nito. Wala ito sa libilado, pero pilit na habulin ng ating mga mga karpintero. So ayan, hindi mo na natin pinix yung natin, para hindi mahirapan yung ating mga pintor. At yan lang muna, dyan nagwawakas ang ating munting video ngayong araw. Goodbye and God bless. Bye bye.